We'll go to a little economics in a few. The Philippines has slipped to its worst macroeconomic risk position in a decade, according to a new DBS Bank report. With infrastructure spending still weak and interest rates remaining high, what does this mean for the economy and for ordinary Filipinos? And what does it say about a society that produces a trillionaire? Is it opportunities or a reconcentration of material? To help us make sense of these developments, we are joined by Ibon Foundation President Sunny Africa. Finally, na-meet na kita, Sunny Africa. Ayaw nga, no? Welcome to the show. Thank you for the invitation. Magandang gabi. All right, so nagkaroon ng unang-unang trilyonaryo ang Pilipinas. Okay. Anong klaseng lipunan ba ang... Well, sa Amerika, of course, may Elon Musk sila. Pero sinasabi naman ng iba na hindi niya mararating yung posisyon na yun kung walang tulong ng gobyerno. Pareho ba sa Pilipinas? Oo. Kasi yung pag-expand naman ni Ricky Razon sa ibang mga bansa, I think present siya in 19 countries na ngayon. Parang over 30 ports in 19 countries. Yan naman yung crown jewel ng empire niya. That's on the back of yung na-build niyang kapital, yaman sa Pilipinas, at na-build niyang credibility dahil sa closeness niya sa mga administrasyon. So kung mag-abroad ka, nakipagbakbakan ka for concessions, it helps na yung kausap ay titingnan yung record ng ICTSI, sa Pilipinas, malapit to sa gobyerno. Ito, may reputation to for whatever, delivering the goods. So, dami talaga yan. Naipon yung kanyang initial yaman sa Pilipinas, naging global billionaire siya, based on sa yaman niya dito, at for sure yung connections niya sa gobyerno kapag nag-roadshow to abroad. Ang sinasabi nga raw, ang bagong seat ng power ay hindi na Malacanang, kundi yung casino doon malapit sa Bay Area. Ganun? Oo, sabi nila. Pero, I like that. okay. So, marami naman na yung mga, sabihin natin yung mga optimist. Sabihin nila na, di maganda yan, di ba? Maraming magkakaroon ng, hanggang ngayon marami pa rin bang umaasa doon sa trickle down na senaryo. Na maraming resources itong isa at mawiwisik ito sa iba-iba, sa bayan. Gusto ko sagutin na hindi binabasa yung expression mo. Ang malinaw, yung yaman, hindi nag-trickle down eh. I mean, sa huling survey ng SWS, magit kalahati ng pamilyang Pilipino, halos 15 million, sabi mahirap sila. Kung may trilyonaryo tayo, mukhang imbes na mag-trickle down, bumuhos pataas yung yaman. Kasi ibang klase talaga yung naabot ng isang trilyonaryo sa Pilipinas. Pero natin kakalimutan, maliban sa isang trilyonaryo na yan, nandyan yung humigit kumulang 3,000 bilyonaryo sa Pilipinas. Kaya para sa amin, susumayan yung yaman ng 3,000 bilyonaryo at isang trilyonaryo sa Pilipinas, siguro mga 8 to 10 trillion pesos yung yaman nila. Kaya kung sasabihin ng gobyerno, sorry, hindi namin kaya magbigay ng ayuda o paramihin ng eskwelahan, pausahin ng mga ospital kasi walang pera yung gobyerno. Inisip namin, parang isa nakatingin dun sa naipon na konsentrang yaman dyan sa 3,000 Pilipino. Pinagmamalaki at least yung meron daw kapag maraming trabaho. Pero of course may sharp rise ang unemployment sinasabi nila noong Abril. Pero yung mga occasional na pag-angat ng konti, ito ba ay mapa-file other quality jobs or sinasama na dito pati na rin yung mga 3 months lang yung mga ano term doon? Yung mga contractual. Okay, alam nyo, hindi ito alam ng marami. May nilalabas naman ng gobyerno yung kanyang ulat sa labor force survey buwanan. Sana inuulat nila yung palo pataas pababa ng hanap buhay. Nitong last month, not so bad, parang 180,000 lamang yung binagsak yata. Pero alam mo ba, on a month-to-month basis, minsan nung pumapalo yan pataas ng 1 to 3 million. Minsan naman, papalo 1 to 3 million less.
So sinasabing gobyerno, hindi, maunawaan yan dahil sa seasonality ng trabaho. Kaso, yung gastos ng pamilya, hindi naman seasonal. Tuloy-tuloy yung gastos mo. So para sa amin, sakto yung punto na yan, yung pinakamalaking bilang na sinasabing employed, siguro mga hindi bababa sa 8 sa 10, employed, pero either walang bayad, mga 3 to 4 million nagsasabing employed, walang bayad unpaid family worker ang tawag dyan. Tapos pati dun sa mga, sabihin mo na binabayaran, kapos na kapos para sa pangailangan. So sa amin, isang usapin na yung grabe yung palo up and down every month ng may trabaho, samantalang tuloy-tuloy yung gastos. Pero even doon sa may trabaho, kulang na kulang para sa pangailangan. So sa amin, medyo myth na para sabihin na kung may trabaho ka na, sapat na yung para sa yung pangailangan. Hindi talaga. At ano yan, unconscionable sa sitwasyon na ang dami-daming naiipon na yaman sa ilang mga tao. At syempre, yung walang katapusan na pork barrel. Naintriga ako doon sa seasonal kasi parang mga, ano to, sakada? Yung iba dyan, I mean, totoo Parang naman, ganun, di ba? malaki parte agricultural. But yung point doon, sa mahabang panahon, ginajustify ng gobyerno, understandable yan kasi seasonal. Kaso kung magbumula ka, hindi dun sa understandable, kundi ano bang kailangan ng ordinaryong pamilya. Sino mang pamilya, ordinaryo man, o even kahit mayaman, kailangan mo tuloy-tuloy na budget para sa gastusin mo. So hindi pwedeng sabihin, hindi, ganyan talaga yung agricultural work seasonal. Mali yun eh. Lalo na sa sitwasyon, wala naman sasalo sa kanila. Kung may magkasakit, ang mahal-mahal ng mga privatized sa mga ospital. Kung makapasok ka sa trabaho, ang bababa ng kita nila. Mag-a-announce sa wage hike yung gobyerno, napakadalang naman. So sa amin, ang dapat pagmulan natin, unang-una, yung 8 sa 10 sinasabi may trabaho, ang baba ng kalidad ng trabaho. Informal sector, informal enterprise, walang kontrata, verbal or written, walang benepisyo, walang kasiguraduhan kung sa darating na buwan may trabaho ka pa. As hindi pa bilang dyan yung mga walang trabaho. Sinasabi ng gobyerno, more or less 2 to 3 million na may trabaho. Pero alam mo ba, may about 2 million more na walang trabaho na hindi binibilang sa statistika. Sinasabi ng gobyerno, ay, mga tamad yan. Hindi naganap ang trabaho sa nakaraang na buwan. Hindi yan dapat ituring na walang trabaho. Medyo isip ka, kung huminto sa paghanap ng trabaho yan, kasi wala nang makitang trabaho, wala nang pang-seros, wala nang pamasahe, wala siyang trabaho. Ba't mo sasabihin, not in the labor force yan? So may ganong klaseng kalikot pa sa statistika. Mali na nga yung pagsabi na kung may trabaho, okay na buhay mo. Pero even yung inulit nilang unemployed, kulang pa dun sa actual na bilang ng walang trabaho. Ang judgmental naman nila para magsabi na tamad yun, wag nang bilangin, parang gano'n. May isang former head ng stats agency natin, nilabas niya sa blog niya nung binago yung methodology. Tinake down pero na-screenshot ko, kaya may resibo. Oo. Okay, ano ang meron itong panukala sa House, yung 9465? Itong House Bill 9465 na pinipigil nito yung, ito tinatawag, Digital Media Anti-False Information Act. At anong kinalaman nito sa mga economic research data? Kami natatakot kami dyan kasi censorship in disguise siya eh. Ang laki ng problema natin sa disinformation, ang laking problema sa fake news. Pero kung bibigyan ng poder yung gobyerno, na siya magsasabi anong disinformation ng fake news, takot na takot kami dyan. Kasi even yung ibon, hindi ko makalimutan eh. About 2018, 2019, ito, yung tinatanong mo. Naglabas ng infographics ang ibon, na-interview kami, na-cover siya ng maraming media outfits. Si Spokes Panelo. Yan. Nag-press con yan sa Malacanang, sinabi, arithmetically impossible itong sinasabi ng ibon. Sabi namin, well, for the record, ang binalabas naming datos ay yung galing sa PSA. So sa amin, indication niya na unfortunately, yung gobyerno naman, sunshine palagi eh. Honestly, walang administrasyon, walang gobyerno, aaminin may problema. Kaso, kung yung mismong handa magsalita ng katotohanan, ay bubusalan o tatakutin ng gobyerno, hindi yan maganda for dun sa takbo ng politika natin, even takbo ng ekonomiya natin. Kasi kung yung iiral yung naratibo ng gobyerno na all is well, all is good, all is sunshine, bagong Pilipinas, tapos hindi mo papasalitain yung nagsasabi, teka, may puna kami,
mali yung datos nyo or binabaluktot nyo yung datos nyo or actually naghihirap ordinaryong pamilyang Pilipino, kung di bibigyan ng espasyo yung ganong klaseng katotohanan, hindi pwede na ma-stuck tayo sa naratibo na all sunshine, all good ng gobyerno. Wala naman yata takot kami maniniwala dyan. eh. Saan? Kahit sabihin nila maglabas sila ng mga Baka naniniwala. May naniniwala. Yun yung nakakatakot. Kaya nga, grabe di ba yung, kaya grabe yung paggamit ng troll army, grabe yung, the last few weeks lamang doon sa Senado. Yung audience naman actually ng mga nadidinig natin na hindi totoo from the mga senators o sa mga katunggali ng majority ngayon. Hindi naman yung nag-iisip ang audience yun Audience yun, yung maloloko niya para sa base niya. So yun yung nakakatakot. Kung yung gobyerno ay may ganong klaseng poder na sabihin kung sino pwede magsalita, sinong hindi, pwede niya sabihin ang gusto niya sabihin na walang kumukontra. Medyo undemocratic at medyo delikado kasi hindi naman sinasabi ng iba tamang sinasabi namin Pero ang point namin, may sabihin ka, may sabihin yung gobyerno, may sabihin kami, ilabas natin yan, may nagtutunggaling mga ideya, lilitaw ang katotohanan. Pero kung tanggalin yung mga kumukontra sa gobyerno, ang lilitaw, sigurado kasinungalingan. Wala silang pessimism of the intellect na sinasabi. Pero may optimism of the will naman tayo. Yan, ni Tito Tonyo. Yung ating Italianong idol. Sir Sunny, ito naman. Marami siguro magtataka na. Ang dami-dami nating mga technocrat. No? Yung word na yan, umabot na hanggang din sa junior na mula nung nagpauso ng technocrat noon, may mga technocrat naman ngayon. Bakit para anyari? Tanong ng marami. Baka yun ang point Baka hindi natin dapat pakinggan yung mga technocrats. Okay, may sinasabi sila na bakit ngayon, anong ginawa halimbawa ng Vietnam na hindi natin ginawa? Una-una, tinalo nila yung US nung sinikap ng US talunin yung Vietnamese. So sa amin, malaking bagay yun na rally yung nationalism ng mga Vietnamese, tinalo yung imperial ambitions ng US, malaking bagay yun. Pero more than that, sa mahabang panahon, dahil nag-unite yung mamamayan ng Vietnam at may tiwala sila sa gobyerno nila, at yung gobyerno nila may attitude na bigkisin yung mamamayan ng Vietnam at palakasin ang Vietnamese industry, pinatakbo nila ekonomiya para sa mas marami, hindi para sa iilan. So, sa amin, good example itong oil crisis Marami nakatingala sa Vietnam ngayon na hindi naman pinupuna yung oil deregulation law. Yung Vietnam has one of the most controlled oil industries sa world, from upstream to downstream with a nationalized oil firm. Kaya, magtataka tayo ngayon bakit isa sa pinakamahal na diesel gasolina tayo sa buong rehiyon, sa buong mundo. Magtataka tayo na kabilang sa pinakamayaman ay yung mga may-ari ng privatized and not regulated oil firms na, by the way, isa dyan ay maraming hawak ng mga senador, kongresista at mga governor. Yun ang dahilan. Because yung poder ng gobyerno ng Pilipinas ginagamit para payamanin yung oligarkiya natin. Yung sa Vietnam, hindi ko sinasabi na walang mayaman doon, pero dahil mas may sosyalista silang ideolohiya na pinagmulan, mas pinag-isipan na gamitin yung poder ng Estado para iangat yung karaniwang na mamamayan nila. But also may malayong tanaw sila. Yun ang wala sa atin. May malayong tanaw ang Vietnam na i-industrialize sa kanilang bansa. Yung Pilipinas, hanggang sa ngayon, hindi maisip paano mag-industrialize. Yung trilyonaryo natin, sa trilyon-trilyong piso niya, ni isang piso ininvest niya sa pagpapalakas ng Pilipinong industriya. Bigyan mo isang Vietnamese ganyan kalaking halaga, ibabalik niya yan sa Vietnamese industry. Kung ayaw niya, wala sa choice. Kasi quietly, kasi isipin mo, Sir Sunny, di ba, umabot pa sa point na tumatakas sila. Pumupunta sila rito para takasan yung sitwasyon nila roon. Pero ngayon, may kinalaman din ba geografiya dyan, of course, kasi katabi nila yung malaking Dambuhala. Well, may paborabling geography tayo. Paborable kasi whether yung US o yung China gusto gusto gamitin ang teritoryo natin para sa kanya-kanyang interes. So para sa amin, pungunan yan
Diba? Yung puhunan natin, huwag natin ibibigay sa isa o dun sa kabila. Gamitin natin, kung mag-hedge tayo between yung dalawang yan. Sa amin, ang pinakamaayos na tindig, hindi yung didikit ka sa US at isasara mo yung posibilidad na may pwede kunin sa China. Mali rin, didikit ka sa China, nasasara yung posibilidad na pwede ka kunin sa US. Pinakamaayos, titindig ka doon, sabihin mo sa China, China, hindi kita papagamit sa US, pero ganitong kapalit namin. Solar panels, halimbawa. Yan. US, hindi kami papagamit sa China, tagalin mo ang base mo dito, pero dahil hindi naman kami magpapa-encroach sa China, turo mo kami paano gumamit ng semiconductors. Alam mo yun? Pero wala tayong pong na gawin yung ngayon kasi tumaya tayo lahat sa US at marami sa mga politiko natin, even sa Defense Department, hindi alam, dying empire yung US. Kung yung sinakyan pa natin na isang bansa na nanghihinalo, isang bansa na higit na agresibo ngayon, at maaaring madamay tayo sa gera. So para sa amin, even yung klaseng mas masaklon sana pagtingin ano ba yung independence and sovereignty ng bansa, hindi I don't think pinag-iisipan na maayos ng mga liderato natin. Kung nagising ka bukas at ikaw finance secretary, ano yung unang-unang masakit na desisyon na gagawin mo kahit ang mga supporters, halimbawa ng gobyerno na sinaserve mo, ay mapupurnada? Siguradong magapato kami ng billionaire at trillionaire wealth tax. Yung simpleng pag-abwis ng 1, 2, or 3% sa yaman mahigit 1, 2, 3 billion pesos, makakalikom about 500 to 600 billion pesos. Ang laking tulong yan para sa ordinaryong Pilipino. Dali mo yan to serbisyo. Ayusin mo yung mga ospital natin, ayusin yung mga eskwelahan, sa mga nangailangan dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, bigyan ng short-term emergency ayuda, yung transfer groups natin, bigyan ng totoong suporta. Hindi yung one-shot na 5,000 o 3,000. Sa akin, malaking bagay yun kasi, one, makakalikom siya practically ng napakalaking pondo. Ikalawa, it sends a signal. Hindi na poprotektahan ng gobyerno yung mga bilyonaryo. Bagkus, tutulungan natin ang ordinaryong pamilyang Pilipino gamit yung naiipon na yaman ng mga bilyonaryo. Siyempre, aalagaan na rin kapital, di ba? No? Friends with capital. Pero, Sunny, meron na bang instance sa buong mundo na may isang bansang successfully naka-apply niyan? Oo. I mean, across Europe, may mga, at one point, may about 14, 15 countries na may wealth tax. Ang naging problema lang doon, masyadong yung lambat nila, cast too wide, even yung mga not so rich na nadamay sila. Pero halimbawa, after COVID, yung Argentina nagpato ng wealth tax. One shot lang, pero nakalikom sila ng pondo. Pero para sa amin, napakalaging wealth tax kasi kailangan bawasan ng poder ng mga mayayaman eh. Like, si trilyonaryo ngayon. Sa amin, medyo weird talaga na si trilyonaryo ay hawak yung isang partido pang politika. Supposedly, wala namang papel, pero supposedly nasa likod siya ng isang partido pang politika. Medyo weird sa amin na sa pamamagitan ng paghawak mo ng partido na yan, nahawakan mo yung mga komite sa House na may kinalaman sa negosyo mo. Hawak niya ang Transport Committee, hawak niya yung Games. Alam naman natin, dalawa sa pinakamaking negosyo ni Ricky Razon, nasa ports, nasa gambling. So sa amin, yung ganong klaseng pagpapato ng buwis, sends a signal, but also, pinapakita na hindi pwedeng magtuloy-tuloy, nagagamitin mo yung poder mo para payamanin ang sarili. And of course, it has to pass through Congress. So sa amin, hindi nakapagtaka kung bakit hindi nila kakatraction ng isang billionaire wealth tax. Kasi yung 3 sa 5 pinakamayaman Pilipino, combined, they have about 16 senators, they have about 90, 100 representatives. Iharan talaga nila yung billionaire wealth tax. At worst, sorry, last point. Kawawa naman sila kasi. Hindi sila kawawa, nga nakainis eh. Ginagamit nila yung poder nila para iset yung agenda ng mga komite para palaguin yung negosyo nila. So, kumbaga, may political capital sila. Hindi naman bago yan. Sa yaman nila. Hindi naman bago yan, di ba? Na ano? Kumbaga, noon, ginagawa na naman yan, hindi lang from a almost single concentrated source. Well, ginagawa dati, pero yung lantaran na talaga eh. At sa amin, hindi yun neutral eh. Yung paggalaw mo para suportahan ang mga batas na para sa iyong negosyo is political capital na sana ginastos mo, na ginamit mo
para palawakan ang sistemang pang-edukasyon, palawakan ang sistemang pangkalusugan, patibayin ang Pilipinong industriya, Ayan. suportahan lokal na agrikultura. Di ba? Ba't hindi sa napakalaki ng poder nila, ba't hindi yun ang sinusuporta ng legislation? Yung Philippine left always speaks of national industrialization. Pero in the age of automation, AI, robotics, what does industrialization even look like in 2026? Well, sa amin, it's about identifying ano yung pinaka high-tech, high productivity na economic activity. Noong unang panahon, nasa bakal yan. For a time, nasa electronics, computers. Ngayon, nasa AI na talaga actually. Mas high-end and biotechnology and all of that. Para sa amin, step by step. Hindi natin kaya lumaktaw doon sa pinakabante, pero mag-uumpisa ka para hindi ka palagi na bumubuntot. Sa akin palagi good example yung Samsung. Yung Samsung, hindi lang ng marami. Samsung cellphone ko Hindi lang ng marami. Samsung, grocery lang siya dati. Grocery na may 20, 30 na staff. Nagbenta ng tuyo, daig, noodles, gulay. Pero, through the years, naging semiconductor, cellphone, superpower siya. Para sa amin ganun. Yung Pilipinas, hindi naman kailangan lumaktaw to the advanced technologies. Kaso, kailangan may step by step eh. So, hanapin natin ano yung direksyon natin. Tapos, in a little bit at a time, yung ating mga, ngayon, mayoryang retail trade or hotel and restaurant, itatransform natin to industrial firms a little bit at a time from whatever, from the mga input sa mga semiconductors or kaalaman how to program AI better. We find a way dun sa general trend ng high technology. But knowing the Philippines, by the time na mamaster na natin yun, may ibang bago ng technology. Pero okay lang yun. Kasi may natutunan tayo. May tutungtungan na tayo para maghabol naman doon. At yun ang wala talaga eh. Because yung gobyerno never naisip na magbigay ng rekurso para paunlay ng Pilipinong industriya. Masyadong love niya na gawin tayong address sa mga dayuhan. Intel, paborito na namin example yan. Intel, yung second semiconductor plant nila sa mundo, dito sa Pilipinas. Yung first was Malaysia in 1970-74. After 30 years, about 2007, umalis siya. Walang pinaunlad na local firm na may anything to do with semiconductor. So sa amin, sana naman sa 3 dekada ng Intel dito, na nakapag-develop ng WAIS firm na nag-produce ng isang bahagi lamang ng semiconductors na yon. Para ngayon, darating yung Pax Silica, sabihin ng Philippine government, US, gusto niya mag-Pax Silica, pwede, pero yung WAIS firm na tiniyo namin, gamit yung technology from Intel, kailangan may Filipino firm dyan sa Clark Green City. Simpleng legislation, kaya gawin yan. Kung gugustuhin ng gobyerno. Sabihin niya, we want to support Filipino industry. Yung pinaka-problema with this whole Pax Silica, gagawin lang tayong address. Ilang dekada na tayo address sa mga malalaking industrial firms. Wala, hindi tayo naambunan ng kaalaman. So para sa amin, kung yung Intel dati, may nalikha na WAIS semiconductor firm, kahit gaano kaliit, kahit gaano ka backward part ng technology, gawing bahagi ng Pax Silica, para naman pagkatapos ng 3 dekada ng Pax Silica dyan sa Clark Green City, yung WAIS na firm natin, hindi naman kailangan ka-level ng NVIDIA, pero baka meron tayong ma-video, diba? Pinoy firm. Alam mo yun, sorry this is not to reveal your age. Feeling ko, alam mo yung Milo na commercial, yung great things start from small beginnings. Ganun dapat ang attitude. Kaso, sa maliit muna. At with the support of the government. Pero kung magkakamali ng gobyerno isipin, porke may high-tech na firm dito, Pilipino na yan, hindi, yung made in the Philippines ay hindi ang kailangan natin. Made by Filipinos ang kailangan natin. Marami magsasabi na, may ganyan naman kami mga programa may proyekto kaming ganyan. I'm sure hindi sila mauubusan ng ganyan na mga hirit. Yung gobyerno. Tama yan, maraming programa ng gobyerno, whether sa DOST or sa agriculture or whatever. Ang issue namin palagi dyan, hindi yung motherhood statement na papauna rin. Issue namin palagi, is it being supported at the scale needed with the consistency? Kaso, kung every few years magbabago yung administrasyon, magbabago yung policy, ibabaso rin program, walang consistency. Pero more than that, kailangan at scale Hindi pwede yung pang press release lamang. I mean, through the years, tama kayo, every government may sasabihin,
every budget hearing. Yun ang sasabihin palagi ng DOST, ng DA, even ng DTI. May programa kami para sa paunin ng agrikultura, programa para po nila ng industriya, programa para po nila ng Philippine Science and Technology. Year after year after year after year, walang nangyari. Simply because may motherhood statement, put your money where your mouth is. Ilalagay nila saan? Pork barrel projects. Ilalagay nila saan? Okay, ayuda kasi malapit ng election. So sa amin, tama yung germ ng ideas sa mga proposal, but put your money where your mouth is. Sunny, meron bang isang bilyonaryo sa Pilipinas that you think actually contributes more to national development than the critics give him credit for? Oh. Curious lang ako. Tapos ito, may follow-up, may sub-question pa yon. Meron bang isang reform proposed by the World Bank or the IMF that Ibon secretly agrees with? Hindi na maging secret yun. Sino? Dun sa first tanong, Sige. I think may possibility for any bilyonaryo dun sa kapital na naipon niya, sa pagkilala niya ng lokal na ekonomiya, in principle, anuman ang negosyo nila, kahit hindi industry, kahit nasa small-scale food manufacturing ka lamang, which is industry naman, or nasa transport ka or retail, pwede mag-transform yan. So sa akin, I wouldn't say na there's not a single billionaire ngayon na may tanaw ng Philippine industrialization. But I think with the right incentives, kapitalista naman yan eh. With the right vision from the government, ilalagay na rin yung pera nila kung saan higit nakikita. At hindi yung mangyari spontaneously, lahat ng bansa sa mundo, whether yung pag-usapan natin, South Korea or Taiwan or China or the US or Germany or France, lahat ng mga bansa na yan had mga malalaking kapitalista nila guided by a vision for national development set, implemented by the government, hindi as a press release, kundi at scale and with consistency. So, I do believe yung mga negosyante right now, nilalagyan nilang kapital nila kung sa may pinakamalaking kita. Unfortunately, it's not in agricultural industrial development. So sa amin, mas mahalaga dyan, yung gobyerno ang dapat gumalaw na maayos. Wala akong sabihin about the World Bank, sorry, because after all the hundreds of programs and billions of dollars ng World Bank sa atin, yung pagbaluktot nila ating ekonomiya na maging maniwala tayo sa malayang pamilyan, grabe yung panloloko. Itong 5 dekada ng World Bank projects, IMF projects, free market, ang pinaka-resulta niya, manufacturing natin, pinakamaliit in 80 years as a share of the economy. Agrikultura natin, pinakamaliit sa ating kasaysayan. So, Kung nawala bang korupsyon bukas, mahirap pa rin ba Pilipinas? hindi. Kung mawala yung corruption, kung wala yung industrial vision, mahirap pa rin tayo. Sorry, babi ko sa Samsung kasi pag-aralan ko to just a few months ago. Alam niyo yung Samsung, grabe yung corruption cases. From the very start, from the 50s, 60s until 2017, 2018, yung corruption implicated in one bribery case after another. May presidente nag-resign because of corruption. Kaya para sa amin, hindi namin support ang corruption. Pero itong panluloko sa atin na kung walang corrupt, walang mahirap, is distracting from kung walang industrialization, walang mangyari sa ating bansa. Sa amin, bigyan ng pansin yon. Yung corruption, it will happen, mawawala din yan, dapat kilusan natin yan. Pero in the end, hindi kawalan ng korupsyon ang solusyon natin. Pagpapalakas ng Pilipino industriya ang solusyon natin sa kahirapan. May isang akademista na, Pinoy siya, pero nagtuturo na sa States. Sabi niya, kung sabihin niyo mga anti-corrupt, sa susunod na halalan, you're sure to lose. Anong tingin niyo rito? Well, I think there is, I wouldn't say may absolute truth, pero yung reality doon, maraming Pilipino na sanay na makinabang sa corruption. So again, that's not victim blaming, that cuts to the heart of the matter. Kung wala accountability, kung walang serious na pag-hold to account ng pinakamataas ng opisyal na involved in corruption, yan ang magiging resulta. Yung mga mamamayan natin will imbibe, ma-Stockholm syndrome sila, mag-sympathize sa corruption dahil nga sa tindi ng kahirapan nila. Ito, hindi ko alam kung stupid question to. Meron bang isang Philippine president
who came closest to the economic model that Ibon advocates? The pinaka-closest, at least in form, was syempre si Garcia with the Filipino First policy. So I think in terms of a public declaration and a formal implementation in terms of having a bias for Filipino industry, napakahalaga yon. Kaso may poison pill yung Filipino First. Yung poison pill is, because of the parity amendment, Yes. American firms were considered Filipino. At mas sila pa yung nakinabang dun sa nilikang proteksionismo kasi because of the parity amendment, Americans within the Philippines were considered Filipinos. So sa akin, at least nominally, nandun yung Declaration of Nationalist Development. Yun nga, may poison pill lang nga. Alright. Alright. Maraming salamat. Marami pang gustong itanong. Pero thank you, Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Pwede bang, kunyari may mga interesado ngayon ng mga bata na itong mga pinag-uusapan natin, i-research, saan sila maaaring pumunta? Ay, nako, gustong-gusto namin yan. Kahit sinong gustong may tanong, may gustong ipa-research sa amin or makipagtulungan sa research namin, www.ibon.org, or even better, nasa Facebook Messenger ako, Sunny Africa. Yung may dilaw na tsinelas. Kumontak lang kayo, matyaga kami nag-reply sa lahat ng nag-reach out sa amin. Dilaw na tsinelas, walang significance yung kulay. Maniwala Ay, ka. shit, Oo. You cannot say, oo nga, no? Sunny, tika, hanggang ngayon ba ginagamit pa rin textbook nila yung kay Villegas? Economics. Nakapaglabas kami ng Economics for Filipinos 2015, 2022. By the end of this year, early next year, lalabas kami ng pinakabagong edition, Economics for Filipinos. Baka ang akala ng mga bata, ang economics ay puro graphs, mga percent, mga numero, mga datos. Unsexy para sa kanila. Paano gagawin sexy yun sa mga teachers? Wow. Well, may Ibon School program kami ngayon na baryahin yan para sa mga estudyante. With the videos, with the mga cartoons. So para sa amin, kailangan talaga yung graphs, numero na yan kasi yun ang tutuntukan namin analysis. Kung wala kang facts, wala kang karapatan magsalita. Kaya para sa amin, kung aabot tayo doon sa point na kailangan alam mo yung facts na yon, the numbers and integrity, yes. To steer interest, sa amin, napakasimple lang. Usapin ng economics, hindi yan pan-technocrats, tulad na nabanggit nyo. Yung economics, pas-ordinaryong Pilipino yan. Yung kahirapan natin sa buhay, mahal ng pagkain, hirap-hirap si nanay at tatay, yan ay lahat dahil sa economics. So, yakapin natin yung reality, hinuhubog yung ating mundo ng economics at ng economic policies. Kaya alamin natin, para naman umangat tayong lahat. At sa Baka amin, akalain nila, there's ang a way economics to ay do it. tuturuan sila maging mga trilyonaryo o bilyonaryo. Ay, Hindi, magtrabaho muna kayo sa Bangko Sentral. Maganda raw bigayan doon. Hindi. Last point, yung Yes, sir. economics ng Ibon ay ekonomiya para sa lahat. Yung ekonomiya, hindi merkado, hindi pamilyan para kumita. Ekonomiya, ang kailangan gawin ng ekonomiya, siguraduhin lahat ng pangailangan ng bawat Pilipino na bibigay sa kanya. Mula sa pagkain, bahay, edukasyon, kalusugan, lahat ng pangailangan dapat nabibigay sa bawat Pilipino. Kung di nabibigay, hindi na klase ekonomiya o economics na dapat tinataguyod natin. Maraming salamat, well said, Sunny Africa ng Ibon Foundation. Thank you, sir. Thank you.